sa gamay ang pagtanaw sa inyo, ang pagtulok sa inyo, ang pagtanaw, I think is the, yeah. O, basurero, wala pong masama sa pagiging basurero, kargador, scavenger, kung yun lang ang way, ang means for you to survive in this crazy world. Dahil hindi ka nabigyan ng maleta. Di ba? Ang tingin sa inyo, basurero, walang masama sa pagiging basurero, sir. Wala ring masama sa pagiging kargador. Pero dito mo makikita yung pag-uugali ng mga senador. Ibig sabihin, pag nakakita siguro sila ng mga kargador sa pier. Diba? Ay, mga bababaho yan, mga kargador na yan. Alright, so, alright. Ulitin natin ang ating dramatization. Okay, narinig niyo ba ang ating alindog? Okay, dinig tayo. Okay ba yung audio natin? Alright, batiin muna natin ang ating mga palangga. Siyempre si Lolita Guerpo. How are you, my darling? Si Marzel Perez, si Marzel 119793, magkaiba pala yun. Si Jennifer Kadungog, It's a Social, si Habibni, si Rebecca Luyon, ngayon lang yata katabi natin, Rebecca, si Conrad Salina, si Liz Vergara na always present, si Michi, ayan, I hope mabati ko kayong lahat, si Fe Escalante, alright. Gusto mo mabatian na lang tayo. Anyway, thank you for loving me, Derek, okay? Otre, thank you for being here. Okay, ngayon, mga kababayan, ang ating headline ay Cayetano nakainom ng anti-venom. O di ba magka-rhyme yun? Alright, so paano ba natin nasabi na nakainom ng anti-venom si Senator Alan Cayetano? So di ba sabi ko kanina sa inyo na yung yung kagabi, yung pagpunta niya sa sa Federation of Chinese Chambers, the Filipino Chinese, okay, chambers, mga kababayan, is more on, iba, chika-chika, alam nyo naman, courtesy lang, plastikan, ganyan talaga, plastikan ng mga eksena. You have to, as a politiko, you have to do it, kasi hindi ka naman pwede mang baril doon, right? Hindi naman pwedeng pag nandoon pag galit ka sa tao, gurguruin mo na lang ng ganyan. Hindi naman ganoon, Agnes K. Angeles, di ba? So, dapat sumunod ka sa may batas. Hindi ka pwedeng gumurgur ng tao katulad ng ginagawa ng Bangag Administration. Na kung sino na lang gusto nilang ipagurgur, literally, pagurgur na sa trabaho, o jugutan nila, o whoever behind the scene, they can do that even before bago tayo pinanganak ng panahon ng tatay niya. So paano ba natin nasabi na hindi nakainom ng venom si Senator Alan Cayetano? Actually, nakakatakot, di ba? Pero sabi nga natin, kung meron siyang paninindigan at talagang kung patingin niya na tama yung pinaglalaban niya, mga palangga, dapat talagang hindi siya magpapatinag. Kasi meron siyang statement patungkol dito sa Senate threat. Secret? The title natin, Senate Threat. Secret? Okay, bakit mga kababayan, di ba katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ba nagbibigay ng statement si Senator Alan Cayetano? Pero syempre common sense lang naman, hindi naman kailangan matalino tayo, common sense lang ang paggagamitin natin. Di ba sabi ko, saan nanggaling yung threat? Right? Although, hindi ko alam na sila lang pala nakakaalam ng threat. Si Matibag lang pala nakakaalam. So, sa sinabi nating statement kanina, saan nanggaling ng threat? Sino? May nag-text ba? Sabi ko nga, may mga documentation yan. Ano yung intelligence niyan? Sino ang nagsabi? So, exactly. Kaya ngayon, nagpasalamat tayo sa kabila ng beso-beso, Dramatization 101, kagabi doon sa, sa Filipino Chinese Chambers Chucho Federation, ay marami naman talagang kinabahan. Kahit kinabahan kayo, di ba, palangga? Na baka, teka muna, baka, sabi ko nga kanina, baka pwedeng, magkita tayo dito imbitahin tayo ng mga Chinese chucho-chucho, doon tayo mag-uusap. Pero I don't think naman na pag-uusapan nila yung mga sensitive na bagay doon. But thank God, nagpakita si Senator Cayetano ng katapangan at feeling ko nga uminom siya ng anti-venom bago siya pumunta doon.
Right? Uminom siya ng anti-venom kasi kung napainom siya ng ano ni natuklaw siya ni Satanas kagabi, baka mag-iba yung tono niya. Katulad ni Escudero, katulad ni Bokbok Kilay, di ba? Magkakaiba o iiba yung kanyang tono. Sabi niya sa kanyang post yun sa Facebook, sabi niya, if the threat is credible, then every senator, every member of the Secretariat, and every individual who works within these walls deserves to be informed and protected. Security is not the concern of one bloc. It is the concern of the entire Senate. Exactly. Di ba kung talagang totoong may threat, mga kababayan, bakit sila lang ang nakakaalam? Hindi ba dapat buong tama siya, buong pangkalahatan ng Senado. Bawat member ng Secretariat, sinasabi dito ni Senator Alan Cayetano, kung gusto nilang proteksyonan ang lahat ng tao, whether kalaban mo sa politika, ayaw mo sa pagmumukha niya. Bakit sila lang ang nakatanggap ng information? Selective. Diba? Parang selective justice lang. Pipiliin lang nila kung sinong may papatay, may gugurgurin ngayon sa Senado. Ay, hindi, may papapasabugin jom-jom ngayon. Vom, di ba? May nalaman sila na may papasasabugin. Kunwari lang. For the heck. O dahil kaaway natin yan si Kati Cayetano, yung original majority, huwag nating sabihin sa kanila para sila ay mategi. Hindi ganon ang approach ng isang institution, ng isang kawani ng gobyerno, mga kababayan. Diba? Hindi dapat na isikreto mo. Kaya nga ang title natin, Senate Threat, Secret. So sila lang ang pwedeng maligtas. Pero alam naman natin na itong banta na ito ay gawa-gawa. Made up. Okay? Made up story ng mga bangag para pigilan ang June 11 na Senate Blue Ribbon hearing. Okay? Teka, mama, isulat ko lang to, baka makalimutan ko. I'll talk about this, yung schedule sa Senate na rin si Senator Alan. Okay? Naman yung pumapasok sa ating brain cells yung dapat sulat ko. Ngayon, sabi to ni Senator Alan, why was this information shared with some senators and not others? What is the nature of the threat? Who assessed it? And on what evidence? Ito yung sinabi ko kanina sa inyo. Diba? Ano sinasabi niya? Saan nang galing yung informasyon? Diba? Bakit sila lang ang nakakaalam? Anong nature? Tumawag ba? Sabi ko, tumawag ba? May tumakbo kay matibag. Naghumahangos ba? Tibag. Diba? Ganyan. Mayroong judgom ba sa Senate or whatever? Diba? Sino ang nag-assess? Exactly. Meron mag-bomb squad or something na chinek mo na kung meron palang sinabi na may ganon, diba? Dapat, again, kapag institution ka ng gobyerno, lahat ay ipapaalam mo kahit kalaban mo sa politika o ayaw mo sa pagmumukha niya, ayaw mo sa mukha ni Junggoy na Kiko, sa mukha ni Risa Virus na mukhang kadkara ng niyog, diba? Kailangan mong sabihin kung totoong may threat, mga kababayan. So, dahil nananawagan ka na i-secure, kayo lang nakakaalam, paano verify yung threat? Diba? Sino yung source nyo? Ito yung tanong ko kanina sa inyo. Bakit kayo lang nakakaalam? Ano kayo? Dictatorship na talaga, mga kababayan. So, bakit sila lang? Sabi pa ni Senator Alan Cayetano, a clearly partisan NBI that was itself a party to violence within these walls cannot, sabi niya, credibly appoint itself the guardian of our safety. Exactly. Pagtitiwala mo dyan sa hayop na matibag na yan, na nagpadala ng mga mangingidnap kay Bato at kaguluhan na the reason nung nagkabangbangan sa Senado noong May 11 and May 13. Right? Tama naman, Senator Alan Cayetano, kaya good. Sabi niya, where are AFP, PNP, and NICA? Yeah, National Intelligence, yes. Sabi niya dito, nasaan? Ano ang participation ng AFP? Ginagalit niyo yung AFP. AFP, magalit na nga kayo. Manindigan kayo. Tayo mo binababoy kayo.
Nika, yung mga intelligence, sayang naman pinag-aralan nyo sa ibang bansa. You studied about fucking intelligence. So, binabypass kayo ng mga ganito. Na alam nyo naman, sir, ma'am, for sure nanonood ang iba sa inyo, sa akin, sa amin. Di naman lahat na binababoy kayo. Saan ang galing itong threat na ito? Bakit selective? Bakit secret lang? Ang nakakaalam, sila-sila lang. Uy, may threat, huwag natin i-share. Di ba? Dapat tayo lang yung mamatay. Di ba? Sana kung totoong ganon, di ba? Sige na, may threat, gugurguri ng Senado. Huwag natin share kila Alan. Ganyan. Dapat tayo lang ang magurod. Kung pwede, kung ganon sana. Kaso hindi ganon. Kasi talagang walang threat. Sila ang tunay na threat. Ang bangag, ang NBI, ang PNP, ang AFP, mga tiwali, not all. Ang DILG, sila ang tunay na threat. Ipinakita ni DILG Poquido, okay? Remulla, ni John Vic Remulla doon, kung paano siya naging barumbado. Sir, ma'am, I'm talking to you, mga sundalo ng Pilipinas. Bobo po ba kayo? Tanga ba kayo? Wala ba kayong pagmamahal sa bayan? Ang gobyerno ni Marcos Jr. ang threat. Nakita nyo kung paano hinarang ni John Vic Remulla ang katawan niyang makyoho, harangan si Pia Cayetano, harangan si Robin Padilla, harangan yung 18 soldiers na kapwa ni sundalo na tinatawag nilang basurero, ano ba tawag nila, kargador. Ganito mag-insulto ang Malacanang, ang mga bangag at ang mga politiko. Sabi ko sa inyo, ganito kalit, sir, tingin sa inyo. Naniwala, magpati na kayo sa akon. Diba la? Damo da Ilonggo nga kababayan ko sa AFP. Damo da. Ibada parente panakon. Parentihanay pakita. Muni muni kagamay ang pagtanaw sa inyo, ang pagtulok sa inyo, ang pagtanaw, I think is the, yeah. Basurero. Wala pong masama sa pagiging basurero, kargador, scavenger, kung yun lang ang way, ang means for you to survive in this crazy world. Dahil hindi ka nabigyan ng maleta. Di ba? Ang tingin sa inyo, basurero. Walang masama sa pagiging basurero, sir. Wala rin masama sa pagiging kargador. Pero dito mo makikita yung pag-uugali ng mga senador. Ibig sabihin, pag nakakita siguro sila ng mga kargador sa pier. Di ba? Ay, mga bababaho yan, mga kargador na yan. Pero sa totoo lang, ang mga kargador, yan yung mga bruskong-brusko. Meron akong kwento dyan eh. I mean, may kwento ko dati sa Facebook. Sa katang isip lang, mga mga classmate ko. Dati, nung college, madalas kami nagkukwentuhan. Nagpapalitan kami ng galing namin sa pagsusulat ng mga kalokohan sa Facebook. Sa isang dapit hapon, habang naglalakad si Carding, isang kargador sa pier, nakita ko siya sa hindi kalayuan, mga ganong kwentuhan natin. Si Carding ay isang kargador, brusko, matipuno, maaninag sa kanyang puting kamiseta, nakasuotan ang malapandisal na hulma ng kanyang katawan. Si Carding ang aking minamahal, isang kargador, Pier 8. I mean, you know what I mean? So, ibig sabihin, shout out sa mga palangga kong kargador na mga pogi at mga bruskong-brusko na reason kung bakit ang mga isda mula sa pier ay nakakarating sa mga pamilihan. Shout out sa ating mga basurero, kung hindi dahil sa inyo, babaho ang mga bilat ng mga hayop na Kongreso, Senado. Wag nyo kayang kolektahin yung mga basura ng mga putang inang mga ito. Yeah? Kaya ako, sabi ko sa inyo, mga sundalong, mga brusko, manindigan kayo, binababoy kayo. Pag napunta kayo sa sitwasyon itong 18 soldiers na ito, at lalabas pa yung 14, bababuyin din kayo. Sabi ko nga, you're only good as your last. Kapag ikaw, nagsisilbi ka sa bayan, pag nakagagawa ka, kahit hindi ka nga nakagagawa ng mali, pag pinagtripan ka ng mga bangag, tatanggalin ka sa hanay, tatanggalan ka ng sweldo, bababuyin ka, ikukulong ka pa. Di ba? Ganun ang labanan sa politikang magulo sa Pilipinas dahil ayaw ninyong manindigan, sir and ma'am. Yeah? Kaya sabi ni Senator Alan Cayetano, where are AFP, PNP, and Nika? Diba? Nasaan kayo? Bakit si Matibag lang?
Siya ang may alam sa intelligence. Wala siyang alam sa intelligence. Ang alam niya mag-imprenta ng peking pera dun sa rekto. Mga kababayan, ang alam niya, ito, okay, ang alam niya mag-public, ano tawag niya pag public, what do you call that? Affection. PDA. Okay? Mag-PDA ang hayop niya. Kasabay yung gagong yun. Okay? May pinost tayo, baka nakita nyo na yung iba sa inyo. Ang alam niya, ayan, okay? Mag-PDA sila ng asawa niya na akala mo, tag dito, na akala mo kulang na lang magjujugjugan sila, ayan, no? Nagbiga-biga sila dyan. Mamaya babasahin natin yan kung ano sinabi, o. Akala mo naman sexy, tingnan mo yung tiyan, buntis ba yan o punong-puno ng botete? Tapos yung bilat niya parang si Ann Curtis na kulang na lang ibika niya. Ganyan ba ang mga congresswoman ninyo? Ayan, oh. Mamaya basahin natin at tingnan natin kung anong pinagsasabi niya. Ito ba yung namumuno sa inyo? Magbiga-biga, kulang na lang magjuntutan ng mga putang ina? Right? Anong kapataan yan? PDA ng mga chararat. Sabi ni YC Hart. Exactly, dear. Diba? Sabi ni Caroline, kargador sila ng ninanakaw ng Malacanang sa flood control. Di makita para sa mga pagnanakaw sa kamera. Alam mo, ang problema kasi, what if kung isa doon sa mga kargador, ang sagot, ang ano kasi ng mga ulol, na mga trolls o mga bangag, o bakit kayo pumayag? Eh, you know, alam niyo naman nanakaw sa, ano yun, nanakaw sa pera ng bayan. Alam natin. Do you think yung mga sinasabi nilang kargador, kung nag-aklas yun, eh baka pinagpapatay sila? Laging may time para sa hustisya. Laging may time. Kasi, yung labag sa kalooban nila yun. For sure, labag sa kalooban nila. Noong pinabuhat sila, beng-beng. Tawa ka ng tawa dyan. So, nung pinabubuhat sa kanila, pero eto na yung tamang panahon na mga kababayan, in-expose nila sa atin. Okay? Kasi ginagamit sila eh. Mga marine sila, di ba? Ginagamit sila, natatakot yan. Ano ba naman, magkano lang naman ang sweldo ng mga yan? Okay? Kaya nga sabi ko, lahat kayong mga sundalo, dapat kayong manindigan. Kaya nga dinoble na ni PRRD ang inyong sweldo. Pero dapat kulang pa. Pag ako naging presidente o si Inday Sara, i-push natin na bigyan ng benepisyo ang mga polis, sundalo, doblehin kung kaya ng budget. Sige, para hindi na kayo magnakaw. And not only that, magkaroon tayo ng bitay para mabitay ang mga lahat, lalo na yung mga kawatan sa gobyerno. Okay? So yun, mga kababayan. So binababoy kayo. Alam ko, naintindihan ko kayo, AFP, PNP. Yung iba sa inyo, yung ATM, hindi nyo pa nasisweldo, isinasanla nyo na. Dahil 3, 4 na anak ang pinapaaral nyo, kulang pa. 'Di ba? Kaya kayo nakakagawa, nagiging part kayo ng sindikato. Pero yung iba talaga, pinipili nyo maging sindikato. Dahil marami mga polis na mga mararangal. Kahit na medyo kulang-kulang ang kanilang sweldo, nagkakaroon sila ng side business o asawa nila, 'di ba, ng marangal na pamumuhay, hindi yung katulad ditong bangag itong katulad ng itong mga bangag diyan ng mga kawatan ng male-maleta. Okay? So sinabi nga ni Senator Alan Cayetano, 'di ba? Nasaan yung intelligence report? Bina-validate niya. Nasaan? Magbigay kayo ng ano tawag dito? What do you call it? Report. Okay? Ng report kung paano ninyo tinignan yung security threat na secret na kayo-kayo lang ang nakakaalam. So malinaw naman mga kababayan, okay, na sinasabi ni Senator Alan Cayetano, security threat or political instrument. Exactly. Although syempre, ganun talaga, hindi siya pwedeng mag-akusa kaagad, so pa-question mark, pero alam natin, ng mga mata natin, na ito security threat na ito ay ginagawa nila para pigilan again ang mga succeeding hearings para marinig natin ang iba pang mga testigo na nagsabi na ang mastermind na nadagla sila ng pera sa bahay ni Bangag, doon sa Ilocos, sa bahay ni Romualdez, sa bahay ni Eric Sylvester, ni De Lima, ni Abante na nag-file na ng case. 'Di ba? Mag-file kang gago ka, okay? Para sasagutin ka naman. Imbis na tulungan na expose lalo ang mga sangkot. Kaya lang sila. Department of Foreign Affairs,
Tito Soto, Pangandaman, Bonoan, De Lima, Redon, o ngayon na nagko-corroborate sila. Kanilang mga kasinungalingan. Etong si Redon, nag-statement tungkol nga dito sa security threat na ito. Diyan sa Senado. Lahat sila coordinated. O, adyong si Kimbo, Father Demonyong Plabi, Franz Castro, Abante, Garin, Ace Barbers, Dan Fernandez, Luistro, Arlene Brosas, Joel Chua, at marami pang iba. Okay? Ayaw nilang malaman ninyo, kaya ngayon meron silang bagong drama. Magkaroon tayo ng threat. Kunyari, may threat. Secret threat na sila nakakaalam. Hindi pinaalam sa kampo ni Senator Cayetano. Kaya what if pala kung totoo yung threat? What if kung totoo? Which is alam naman natin. Ipapaputol ko ang bilat ni Satanas. Ipapacircumcise ko ang bilat ni Satanas katulad sa Africa na ginigitling, inautod ang kanilang mga jingle. Okay? Papagitling ko yung bilat ni Satanas kung yan ay totoong threat. Okay? Ano sinasabi ni Senator Alan Cayetano? Yeah? Ano daw, sabi niya this threat surfaces precisely, okay, as the testimonies made in the latest Blue Ribbon Committee hearing begins to press for answers from the names it has raised. Exactly, the timing, ha? The nerve, the timing of the fucking threat, the fake threat. Puro kasi fake news tong bangag administration na ito eh. Diba? Kumusta na kayo? Yung pinag-fake news nyo, nasabi nyo, uwi nga si Zaldico. Remember that? Si Marcos Jr. mismo ang nag-announce ng fake threat na yan. Ay, fake news na yan. It's the same thing here. Fake threat. Kaya nga, ang timing ng threat ay talagang saktong-sakto nung pinangalanan sila. Yun ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano. Nung ipinakita yung mga testimonya, pictures, ebidensya, tungkol sa pagiging mastermind ni Sandro at yung mga nabanggit natin pangalan, biglang nagkaroon ng threat. Biglang pipigilan naman ang next hearing. Sabi niya, we should never take such information at face value. We establish the facts first. Exactly. Wala naman kasing facts, Senator Alan Cayetano. But thank you, nakainom ka kaagad ng anti-venom. Okay, hindi ka na supil ng babaeng ahas. Alright? So, ayun na nga. Paano nila iimbestigahan yan, Senator Alan Cayetano? Ginawa nga nilang script. Hindi nga nila maimbestigahan yung fake money. Ni isa sa ahensya ng gobyerno. Kayo dyan, mga staff ni Senator Alan Cayetano, kayo na nakikinig, kung may mga lawyers kayo, tignan nyo yung angulo. Kasuhan nyo si Matibag sa pag-amin niya na nagpaggawa siya, nagpa-imprenta siya ng fake money sa recto na ginamit niyang mark money doon sa kay Mabanta at sa iba pa. Yan dapat tutukan nyo, dapat magtulungan kayo, ang dami ng staff dyan. Okay, gawin nyo yan kasi ito dapat man lang makaganti ang taong bayan sa mga kasinungalingan nila. Okay? So, panalan kayo, the proper response to any threat, sabi niya, is not panic, speculation, or maneuvering. It is productivity and prudence. So, sinasabi niya dito, mga kapabayan, so, ang eksaktong pag-atake, okay? Eksaktong pag-resolba o pagharap dito sa mga haka-haka o mga kasinungalingan na mga threat na to, ano ang sinasabi niya dito? Dapat maging how can you be productive? At paano ka maging cautious dito sa mga threat na to? Kasi in the first place, walang threat. Diba? Walang threat. Walang threat dahil gawa-gawa nila again para i-stop yung inyong paghihiring sa Blue Ribbon Committee. Yan, mga kababayan. Diba? Sabi pa ni Alan, the shortest test, sabi niya, of whether a threat is genuine and not a pretext is simple. Sabi niya, a real threat is used to protect the Senate's works, never to suspend it. Exactly. Diba? Dapat protektahan sana yung Senado, yung mga testigo, mga kababayan, protektahan ang katotohanan.
yung ginagawa ng mga totoong nagtatrabaho sa Senado at palabasin ang ebidensya. Hindi i-curtail o i-suppress o pigilan ang mga isinisiwalat ng mga testigo. Diba? Kaya nga merong what do you call that? Interrogation, cross-examination, para malaman natin kung gaano katotoo talaga itong mga mga sinasabi ng mga Marines. Pero ano ginagawa ngayon? Ipinagdidiinan nila, sinasaksak nila sa utak ng taong bayan. Again, uulitin ko, ang perception na ang legal na Senate President ay si Loser Gatchalian. At hindi si Senator Cayetano. At mismo itong nire-recognize ng Bangag Administration na Senate President ay si Loser Gatchalian. Dito pa lang makikita nyo mga kababayan dahil ayaw talaga nila ituloy-tuloy ang investigation na yan kasi ayaw nilang ilabas ang katotohanan, mga palangga kong minamahal. And now, the fact na si Matibag pa ang nagpasimuno, sabi ko nga kanina sa inyo galing kay Matibag, tapos biglang nakarating kay Soto, tapos si Senator Alan at iba pang mga senators walang kaalam-alam. Nagsasabwat sila, direktores, mga ulagaya. Gusto kayong i-brainwash yung utak ninyo, mga kababayan. I know you guys are smart. Diba? Kaya nandito tayo, tulong-tulungan namin kayo na alalayan para himay-himayin ang kanilang mga kasinungalingan. O katulad ditong hayop na ito. Okay? I think meron dito siya. Okay, tignan natin. Itong hayop na ito. Alright, ito sabi niya, uy, nawala yung alpot. Okay, nasaan yan? Saan yung isang alpot dito? Ayan. Okay, nasaan yan? Okay. O yan, so tignan niyo to. 'Di ba? Pinakita natin yung kaanuhan nila, kalandian. Kulang na lang kulang na lang magjujuntutan tong mga ito para mga gago. Okay, uy, nawala kayo girls. Nawala, na-close ko kayo. Okay, here we go. Okay? Diba, ito yan, anong statement niya dyan? Diyos ko, yung mga pagmumukha nila parang mga ulalong hindi na diligan. Mga putang inang ito. Diba, ang dami-dami ng pera, pero yung mukha nyo, kahit tabakan nyo ng pera, para kayo mga tuyot na ulalo, ang mga putang ina, tignan mo mga itsura. Ano sinasabi niya? Anong message niya dito? Saan ba yung face? Dito ko nga titignan para malam. Ayan, ang statement niya. Today, ito, message siya ng babae sa kanyang asawang, nagpagawa ng peking pera at promotor ng kaguluhan dyan sa Senado dahil utos ni Bangag. Sabi niya, today I watch you stand firm as you defend not only your mandate but the principles, integrity, and responsibility that came with serving our country. Julul! Anong prinsipyo o integrity ang pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi mo? Anong pangalan nitong nayupak na ito? Matibag. Anong integrity ng asawa mo? Ang manggulo, ang sumunod at dumila sa kipay, nili Satanas at dumila sa buli ni Bangag, sunod-sunuran, gumawa ng peking pera, at ngayon mag-declare ng mga threat kunwari? Anong pinagsasabi mo? In moments where leadership is tested. Hindi leader ang asawa mo, leader ng mga maletagang o leader ng mga bangag. Nakataming ginagawa, sunod-sunuran. True character is revealed, yes. Nakita namin ang karakter ng asawa mong botete, pareho mo. Para kayo mga botete, para kayo nakalunok ng mali-maletang pera. Sabi niya, show the courage to remain focused of the greater mission. Anong mission niyo? Taga-sunod ng mga kasinungalingan ni Bangag? Protecting the institution you serve and upholding that you believe for the common good. Ulul, protecting the Bangag, protecting the addictus, protecting the kidnappers, the Satanas, and the addictus benedictus. Makasabi lang to mga hayop na to. The world may see the strength, the decisions, and the battles fought in public. Ulul, sabi ko. Okay? The world, only the Bangags, ang dakawatan, ang mag-aayon sa inyo. But I get to see the heart behind it. Heart, pusong itim ng asawa mo, the sacrifices. Hindi kayo nagsakripisyo, nagpa-power trip kayo, mga hayop kayo. The dedication and the genuine love of our nation that pushes you to keep going. Ulul! Putang ina, pagmamahal daw sa bayan ng mga kasinungalingan, mahal nyo ang maletagang.
'Di ba? Huwag kang magsinungaling, matibag. Ilabas mo. O, kumusta na yung 1 billion na flood control project mo na kinasasangkutan mo? Kaya kayo takot. 'Di ba? Kaya kayo takot dito. Tapos ito, mag-post-post ka ng walang kakwenta-kwentang kasinungalingan, pinagtatawanan lang kayo ng taong bayan. Sabi niyo, always proud of you. I'm yours forever. Together with what? With the maleta? I'm yours forever? Forever talaga? So, my God, paano natin paniniwalaan to mga to? I hope nakakasuka talaga. Yes, Gen X. Nakakasuka talaga to yung mga sindikato na ito na sana talaga matapos na yung kanilang panggugoyo sa inyo. Again, this is about perception versus reality. Gusto nila i-perceive ninyo na sila ay nasa tama. Na okay lang magnakaw, okay lang mangidnap, okay lang manggipit, okay lang mag-file ng cases after cases sa kanilang mga kritiko. Ito yun. So you have, sabi ko nga sa mga sundalong may natitira pang matapang, kailangan mag-step up kayo. Binababoy kayo, minamaliit kayo, binabalahura kayo, ano pang kailangan nyo gawin? Hindi nyo ba nakikita ang hirap ng buhay nyo? Recently, may pinatay na hindi pala pinatay, namatay na aksidente yung basketball player yung from Ateneo de Davao. Kawawa naman yung yung dalawa yung ano, 'di ba? Dalawa yung namatay. Yeah. So, yeah, recently, 'di ba tama ba? Ateneo de Davao, yung bata na basketball player from Ateneo de Davao din pumunta sa Maynila. Nagkaroon daw ng team building, chuchu-chuchu. Tapos namatay. Dahil may tinalian niya. Tanawa ako sa nanay, napanood ko. Tinalian ng parang angkor ng mabigat na around 20 kilos na concrete. Tapos naglangoy-langoy doon sa lawa or whatever. Tapos recently, dineclare ng police doon sa Aurora, Balerba sila nangyari yon na wala daw foul play. How can you declare na walang foul play kung sino ka mang hudas kang polis ka na without proper investigation? Nalunod nga daw sa Aurora. Yeah. My God, kaya ingatan niyo yung mga anak ninyo. Very promising career yung bata. O kahit sino, kahit kaninong anak na maganon. Dalawa yung namatay na nalunod, di ba? Ito yung sinasabi ko, kapag may ganon, ng mga kaputahang team building, yung ibang ginagawa lang naman ng mga professor dyan kung ang professor mo ay binabae. No offense sa ating mga kabaro dyan ng mga binabae. Okay? Ang ginagawa ng team building kasi yung iba hinaharas nila, di ba? Chinachansingan or something. I'm just giving an example. Pero itong mga team building na ito, Pinoy at foreigner, yes, nakita ko nga, Derek. So itong mga ganito, dapat mayroong mga first aid. Kasi sabi ng nanay, walang first aid. Wala man lang, pinabayaan yung anak niya, hindi binisan, and so and so. Malungkot. Nagdaganon, punta-punta ka sa lawa, dapat naka-life jacket. Dapat may first aid, may first responders, may kung ano-anong mga dapat. May mga kung ano-ano dapat na precaution o mga emergency kits or may mga tao. 'Di ba? Yung bata from Davao, 'di ba? Pero originally nag-aral siya sa Ateneo tapos nasa Maynila na siya, 'di ba? Tama kasi siya nga yung player dahil ni-recruit siya ng ng Ateneo de Manila. So ganun pa man, ito nananawagan ngayon ng nanay ng justice. Ano to? Iko-cover up na lang? Dapat sa swimming pool, hindi sa dagat. Aurora Beach, notorious yun. Maraming nalulunod doon. Ay, talaga ba? Troy Tristan? Okay. But ganun pa man, kapag ganyan, eto yung sinasabi ko, na dapat, sa school man yan, sa hospital, wherever, sa part ng mundo, part ng Pilipinas, kapag may mga school activities, make sure na ang mga bata, ay ang mga estudyante ay mayroon silang kung i-anticipate mo, you think ahead of time, ahead of the game. Hindi katulad, di ba nga, ayan, nagkalindol sa Mindanao, wala sabi ni Clarissa Colasa Castro, pupunta ang Pangulo dyan, hindi alam, walang date, when, where, what. Di ba? Wala. Pero ito, balik tayo dito sa kawawa, naawa ko, naiyak ako dun sa nanay. Gaano kasakit sa isang magulang ang mawala ng isang anak. Although 18 years old na yon, kaya ako sa totoo lang,
nung andyan pa kami sa Pilipinas, yung mga anak ko pag mga field trip talaga, hindi pwedeng hindi ako kasama. Hindi pwedeng hindi ako kasama. Buti nga ako nung bata ako, wala akong field trip kasi wala kaming pera. Wala akong nasamahan na field trip. Kawawa naman si Inday. Totoo yun. Alam mo, wala akong nasamahan field trip. Mai-segue ko lang. Kasi wala talaga kaming pera, ng panahon na yun. Eh, syempre, mga gastusin and everything. Lagi na lang ako. Pero hindi naman ako umiyak. Kaya lang sabi ko, Uy man si Inday, si Inday Claire, wala naman, hindi makasama sa field trip. That's why I travel the world. And now, hindi man ako nakapunta dun sa mga field trip namin kung saan man yun nung unang panahon. Luneta lang naman yata yung field trip namin yun o sa mga chuchu-chuchu. So, I travel the world. So, hindi man ako nakaranas ng field trip ng bata ako dahil wala kaming pera. Eh, ngayon naman, naikot naman natin yung mundo. Ganun talaga ang buhay, gulong ng palad. 'Di ba? Gulong ng palad. Kaya, huwag kayo malungkot kung wala kayo ngayon. 'Di ba? Sabi nga sa kanta, ano yung kanta? Kung nasa ibabaw, kung nasa ilalim ka man ngayon, bukas nasa ibabaw naman. Malakas maka-aegis, 'di ba? So hindi lahat bilog na ang mundo, bilog ang bola. Hindi lahat ng bagay puro kahirapan. Meron din kasiyahan, kaalunganan. So just keep going sa buhay. Alright? Just keep going. 'Di ba? Dati wala rin akong pamasahe katulad ninyo. Minsan hanggang ngayon. Wala rin akong pamasahe pa katulad sa inyo. 'Di ba? Binibilang-bilang ko yung mga 5-5 ko, gis-gis ko nung unang panahon. Anyway, yan, kwento na naman. Baka mo out of topic ako. Alam niyo naman, kapag about life, ang dami kong kwento sa ganyan. Sabi ni Croy, aksidente talaga yon, kaya lang responsibilidad ni Coach Baldwin. Nag-live din si Spokes. Magkasabay kami. So anyway, hindi porket aksidente, absuelto na sila. Meron bang negligence? May kapabayaan ba? Binigyan ba ng warning yung mga bata? Kung ano man. But anyway, pwede lagi na lang natin ipag-pray kapag may mga sakuna. Dapat maiiwasan yung ganitong klase, di ba, boy gising? O yung ganitong klaseng mga buhay natin. Yung mga anak natin. Kaya please, yung mga anak ninyo, kasi sabi ng nanay, tinanggalan daw sila ng mga telepono for like 2 days, 3 days yata. 2 days, 3 days. O sabi nga daw 1 week. Ba't mo naman tatanggalan ng telepono? Bawal yun, ha? Natatanggalan mo ng 1 linggong telepono what do you call it? Anong kaso doon? Let's wait for the investigation. Pero ang advice ko sa inyo bilang isang magulang ay ingatan nyo po ang inyong mga anak. Yung mga ganyang party-party na yan, lalo pag teenager yung mga anak, minsan pinagtitripan lang yung anak nyo ng mga mapagsamantalang bakla man yan, o babae man yan, o tomboy man yan. Diba? Pinagsasamantala na yung estudyante. Maraming ganyan para chancingan or what, or chancingan or gasain, katulad na lamang sa next topic natin ngayon. Our next topic, ICC Chief Prosecutor. Ayan, Karim Khan, suspendido dahil sa issue ng binabanggit ko ngayon. Di ba? Ano nangyari dyan? So yan ay sinuspindi. At possible na matanggal dahil sa sexual misconduct allegations. Ayan, basahin natin. So yan yung nangyari mga kababayan. Sinuspindi na ngayon si Karim Khan. Although wala pa daw final decision, okay? At inaantay nila yung desisyon ng 125 member states ng ICC kung siya ba ay mananatili sa pwesto o tuluyan ng tanggalin. So nag-decide ang Executive Bureau of Assembly of States Party, ang governing body ng ICC, na si Karim Khan ay maisailalim sa disciplinary proceedings matapos daw ang halos 18 months na investigation kaugnay dito sa aligasyon ng sexual misconduct. Basahin natin itong sexual misconduct na to. Ayon sa isang diplomatic source, may direktang kaalaman sa usapin na pag-alaman umano ng Bureau na si Khan ay nakagawa ng serious misconduct at inirekomenda ang pagtanggal sa kanya. Hinanap ko yung misconduct na yon. Ang kaso ay naugat sa mga aligasyon na nagkaroon umano si Khan ng non-consensual sexual interaction sa isang babaeng abogado. So meaning, itsura pa lang niya yan, no? Diba, yan ang gusto mag-prosecute kay PRRD at sa iba pa. Mata pa lang nito, hindi mapagkakatiwalaan eh. So anong sabi dito, mga kababayan, ay sa madaling salita, sa pagkaintindi natin, sexual misconduct, alright, non-consensual, ay pinilit niyang
jontotin o tsuktsakin o tsorbahin o gahasain katulad ng ginawa ng kinasasangkutan ng asawa ni Jervy Luistro na sangkot sa panggagahasa. Kaya this world is full of hypocrisy. Itong mga gobyerno, like itong ICC na to, na kunwari sila ay, naglilitis at nagpapanagot sa mga human rights violators. Pero sila mismo ay rapist, human rights violators. Diba? Paano mo pagtitiwala ng isang ahensya na nagpo-prosecute sa mga katulad ni Pangulong Duterte kung sila mismo ay matakaw sa laman ng walang paalam? Parang si Eric Sylvester, parang si Erwin si Raf Aso na napaligiran ng laman at nagtitip ng 250,000 paldo na. 'Di ba? So ayan, tabalikan natin si Karim Khan bago tayo mawala ulit sa wisyo. So ayan, sabi dito, of course, itatanggi niya. Itinanggi ni Khan ang lahat ng akusasyon at mariing tinutulan ang naging desisyon ng Bureau. Ayon sa kanyang mga abogado, ang suspension ay labag sa batas. O natural, ganyan ang kanilang counter. Hindi makatarungan sa proseso at walang sapat na ebidensya. Chuchu-chuchu. Alright? Ano ba? Napakahaba naman itong mga balitang to. Ang kaso, chuchu-chuchu, basahin nyo na lang yan kasi ang haba ng balita. But ganun pa man, sinuspend siya dahil sa laplap ng laman ng bilat. Directores, kaya sabi ko, ang mga nagpapatupad ng batas ay double standard. Mga hypocrites katulad ni Bangag. Kunyari sila ay para sa inyo. Okay, tignan mo, itong ICC na to. Oh, dapat nga talagang totally buwagin na yung mga yan eh. Hindi lang natin alam kung sino pa lumalapa ng mga bilat dyan sa ICC. Right? Tingnan mo, itsura pa lang niya. Nakakasyokot na, di ba? Itsura pa lang, oh. Itsura pa lang ng lolo mo, oh. Oh, ang mata pa lang. Alam mo ako, may power ako, ah. Yeah, may power. I can read people. Kaya ko magbasa ng tao. Hindi naman 100% accurate, but I may say 98.8. Magpahula na kayo sa akin. Magpahula na kayo dyan. Ayan. Piso-piso lang. Anyway, mga kababayan, alright? So, ito yung situation natin ngayon. Sinulat pala ako dito. I think I write something here. So, I like it. Okay, nasa na yung parang meron pa tayong topic? Oh, yeah. I think I am. I said this already. Ayun, yung schedule sa Senate yung kanina. So ngayon, eto na, mga kababayan, nag-release ng statement, okay, ng invitation, itong wait a minute. Here. Si Loser Gatchalian. Okay? House Impeachment Secretariat receives notice for June 18 pre-trial conference VP Sara Duterte case. Okay, hanapin ko yun So kaya mo ito asan si Senator Alan Cayetano. Meron silang ni-release si Loser, mga palangga. Kaya nga dalawa pa rin talagang ang ano natin ang fake na Senado, okay? Ang fake na Senado at ang tunay na Senado. So nag-release ito ano tong yawa na ito? Okay? Alright. Ayan ngayon. So dahil naglabas ng advisory si Senator Alan Cayetano, sabi niya, in view of upcoming Independence Day, ito dated today, on Friday, June 12, 2026, please be reminded that in accordance with Section 8 of the 2024 Collective Negotiation Agreement between the Senate and the Sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adikain ng demokratikong organisasyon, the Senate shall automatically implement the 8 a.m. to 5 p.m. working hours should the holiday fall on Friday. Thus, the official working hours of the Senate from Monday, June 8, 2026 to Thursday, June 11, 2026, 8 a.m. to 5 p.m. So, hanggang Thursday yung trabaho na. Pero, mga kapalangga, itong si Julul na Wind Gatchalian ay nagbigay din, okay, ng advisory na mag-work from home na lang daw. So, makita nyo? Dalawang athletes na ito. So, mag-work from home na lang daw. So, nagbigay siya ng abiso. Mga kababayan, salungat sa tunay na Senate President.
Talagang binababoy talaga nila, sinasabotahe talaga nila. Ngayon, ano ang ginawa nila? So, ang sabi dito sa pre-trial conference daw nila, ayan, the Senate Impeachment Court will hold a pre-trial. Nag-release siya ng announcement, itong si Lucer Gatchalian, tungkol dito sa pre-trial conference for impeachment in Inday Sara. Sabi niya, sabi dito, Sara Duterte, the Senate Impeachment Court will hold a pre-trial conference of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte on June 18, based on a notice to the party signed by, ayan, Senator Lucer Gatchalian. In the notice released to the media by the House Prosecution, nirelease sa media ng House Prosecution Panel, Tuesday ba kayo nga? Tuesday na yan sa inyo sa Pilipinas. So the impeachment court directed Duterte and prosecutors to attend the conference personally or through their counsel and file their respective pre-trial briefs on or before June 15. Nakita ninyo? Hindi siya authorized na Senate President. Right? So ngayon, nag-release siya ng notice dito sa pre-trial na ito na ito ay walang visa. Walang valid illegal dahil hindi naman siya ang Senate President. Hindi rin siya pwede maging acting President kasi wala pa silang 13. Wala pang bumoboto na 13 sa kanila. Pero kung meron mang lumipat, may kumabilang bakod man, mga kababayan, wala tayong magawa kundi tanggapin or manindigan kayong lahat at patalsikin ang mga bangag. So again, sa ating mga bruskong sundalong, mga sinasabing kargador, ipakita nyo ang inyong mga pandesal sa katawan ninyo. Ipakita nyo yung angas nyo, ang tapang nyo, para manindigan sa sinumpaan ninyong trabaho na kayo ay poprotekta sa flag, sa mamamayang Pilipino at sa pangkalahatan sa bayan. Kung ito'y bababuyin nila, aagawin talaga nila. Ngayon pa lang, inaagaw na nga eh. Inaagaw na nila, binababoy nila ang isipan ng taong bayan, pinapaniwala nila na ang ginawa ni Lucer Gatchalian, ng mga ni Eric Sylvester, lahat ng mga company nila ay legal, which is illegal. Sabi ko nga, parang sinasabi nila, ang kulay itim, hindi yan itim puti, ipipilit nila sa'yo. It's like saying, bubulagin nila ang mata mo para literally, bubulagin nila yung mata mo para paniwalaan nyo ang kanilang kasinungalingan. Yan, mga kababayan, ang ginagawa nila diyan sa, ano na yan, sa kapotahan nila na pre-trial na kolorum, budol, bogus, kasi hindi po siya ang presidente dahil merong presidente ng Senado, kundi si Alan Cayetano. Yes, tama ka dyan, Charlie, it's a cover-up operation, cover-up hearing, whatever kung ano man yan. Loser talaga to, I don't know, kailan pa kayo manindigan. Mas ngayon, may ibang, may ibang topic. Ngayon may statement si Eric Sylvester, kailangan ng bilyon-bilyon para sa, ano tawag yan? Kailangan daw ng bilyon-bilyon sa mga nasisante. Kailangan ng bilyon-bilyon sa mga biktima ng sakuna. Sabi niya, mga kababayan. Alright? So, ang question natin ngayon, okay? Meron palang statement si Congressman Miao, hindi ko pala tapos, sabi niya, bilyong pondo kailangan para matulungan ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sabi ni Kiko Barzaga, sobrang laki naman yan, idol. May Viva Max Bang biktima doon. 'Di ba? Alam niyo na kung ano ibig sabihin, 'di ba? Oh. Yan, mga palangga. So, ngayon, mga kababayan, yun ang sinasabi natin. Sana manindigan na yung tinatawag na AFP na kargador. Alright? At least kayo ay pinaghirapan nyo kung ano man yung kinikita ninyo. Pero itong mga tumatawag sa inyong kargador, kinakarga nila, actually, sila ang tunay na kargador. Kasi kinakarga nila sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang mga bahay, palipat-lipat ang perang ninakaw sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan, mga palangga. Celeste, Hazel Corpus, yan ang katotohanan na nangyayari ngayon na sana nga, sabi ko, manindigan tayong lahat dahil hindi na maganda talaga ang nangyayari sa atin, binubulag na kayo. I hope mag-init ang inyong mga damdamin
Kayo dyan, mga kapulisan, mga kasundaluhan, mag-init ang inyong damdaming buruskong-burusko para naman ipagtanggol na tinawag kayong basurero. Not only ang 18 soldiers, ito'y nagre-represent sa inyo. Manindigan kayo. Sabi ko nga, pag wala na kayong silbi, pwede na kayong gurgurin, pwede na kayong tawagin ganito, tawagin ganyan. Kasi wala na kayong silbi eh. 'Di ba? Wala naman ang kwentang magpakasundalo ngayon kung hindi naman kayo, yung shout out dan sa may mga anak magsusundalo. Huwag niyo na pasundaluhin ang mga anak ninyo. Gawin niyo na lang aral lang ng cosmetology. Okay? Kikita pa ng marangal. Magsusundalo ka pagdating kayang-kayang hawakan ng leeg ni Satanas o ni Bagag Jr. para gumawa ng kabalbalan, gumawa ng katarantaduhan. Right? Gito ba yung gusto ninyo? Hayaan nyo na lang, mga kababayan. Oh, yan na naman ang magiging trabaho nila eh. Hayaan nyo na lang na babuyin ng mga mahilig sa juto. Yung mga anak ninyo, wag na kayo magpakasundalo kung hindi kayo marunong manindigan. 'Di ba? Kayo mga retired na army, police, wag nyo nang pagsundaluhin ang mga anak ninyo. Kung hindi man lang kayo maninindigan para sa inyong bayan. Harap-harapan na kayong binababoy. Katulad, yes, Jerry Chua, katulad ng SAF 44, kumusta na? Binaboy din sila nung dalawang administration. O, asa na kayo? Buti nga si Jabnoy wala na. Nagdusa na. Nagdusa na mag-ina. I hope may masundan pa. Ang ibig ko sabihin, patapos kayo, actually yung pagiging sundalo, para din kayong para rin kayong magkahawig sa mga NPA. No offense. Pero kung wala kayong gagawin, para rin kayong rebelding komunista. Why? Diba? Ang mga rebelding komunista, tinitrain sila, diniindoktrinahan sila, na okay, magalit kayo sa gobyerno kasi ang gobyerno magnanakaw, ganyan, kailangan ang mga mahihirap ay makatikim ng tunay na serbisyo o taxpayers money, kaya kailangan magalit kayo sa gobyerno, diba? Ganun ang mga NPA. Kaya nga sila gumugurgur ng mga army, ng mga police, nag-extort ng pera through that fucking revolutionary tax para daw sila makasurvive kasi sila daw ay mga bayani. Diba? Pareho lang ngayon. PNP, ano sabi sa inyo? Kayo ang mga bayani ng bayan. Sino ba pinagsisilbihan nyo? Diba yung addict na si Marcos Jr.? I'm talking to you, sir and ma'am. Sa AFP, PNP at lahat kayo sa Marines. Sino ba pinagsisilbihan nyo? Ang bayan? Ang flag ng Pilipinas? O ang mga adik sa Malacanang? Ang kanilang mga cabinet secretaries na pinagsisilbihan nyo nakasangkot sa pagdanakaw katulad ni Francis Chulaurel ng DFA na pinangalanan ng 18 Marines, katulad ni Pangandaman, dating DBM Secretary, katulad ni Bersamin na dating Executive Secretary, katulad ni Recto. Okay, na kinasuhan ni Dr. Leachon. Nung kinasuhan, ayun, sinuspindi si Dr. Leachon. At saka si Herbosa. Eto ba ang sinuportaran niyo, sir and ma'am? You talk about pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa flag, pagmamahal sa bansang Pilipinas. Ang pinagsisilbihan niyo yung mga adik eh. Diba? Wala kayong pinagkaiba sa NPA kasi ang master ng NPA ay mga rebelding nagpapakasasa din sa kanilang mga extortion money. Ano ba ang boss niyo? Nagpapakasasa sa pera ng bayan, maleta, ninanakaw nila, andun, nag-orgy, naghahakot sa mga offshore accounts. Wala kayong pinagkaiba. So, general, ano kayo? Master nyo, general, na sumasakay dyan sa sports car ng isang Susubels? Drive naman ng car mo kasi hindi pa ako nakapag-drive ng sports car. Diba? Yan si Aw-Aw. Kaya ano nangyari diyan? Nagpang-abot. May nagchuchu. Okay? May nagchuchu na sumakay siya sa kotse ng Susubels. Ayun, nagyera patani sila. Ito ba pinagsisilbihan nyo, mga putang ina kayo? Para rin kayong rebelding NPA, makakaliwa.
You're not fighting for your country, dear soldiers. Oh, maybe I can say you deserve to be called, basoreros? Gusto nyo? Well, marangal naman ang trabaho ng basurero. Right? You have to fight for what is right. You have to fight for your people, for your future, ng mga anak nyo, mga susunod na henerasyon. Hindi sana kayo pumapayag na patuloy kayong gagawing sundalo at pulis. Diba? Oo nga, may badge kayo, chuchu. Badge of what? Badge of horror roll? Badge of horror regal shocker? Nakakatulog pa ba kayo sa gabi? Mas masarap matulog sa gabi na nakikipaglaban ka para sa katotohanan, para sa bayan. Kaya ako, akala nyo lang di ako natutulog, pero masarap ang tulog ko. Dahil wala akong inagrabyadong tao. Sa halip, kahit hindi ako sundalo, inaalay ko ang seguridad, ang buhay ko sa katotohanan. Hindi naman ako sinabihan na iaalay ko. But ito'y galing dito eh. Bata pa lang ako, nakapag-bolja ka na ako, di ba? Ma'am Marvic, MGT, how are you? Di ba? So kayo, nasaan kayo? Alam nyo naman. Si Marlica, tinamnan ng fabricated stories, crime cases. And here and there. Because I'm fighting for you. People. Mga palangga ko. Pwede ba akong tumigil? O pwede naman akong tumigil eh. Pwede akong tumigil, but I can't. Because this is me, you cannot change me. Patay o buhay. Totoo yun. Maraming sasabi, I can just go travel. O yung travel vlog natin, i-follow nyo na ha. Maharlika Travel Network sa YouTube at Facebook. Pag hindi kayo nag-follow, hindi ko na kayo bate. Hindi, joke lang. Please, follow Maharlika Travel Network. Ang ibig sabihin, we cannot change our personalities. Pero kung our individualities, pero kung mga talawan kayo na sundalo, ba't pa kayo pumasok sa pagiging sundalo kung talawan lang din naman kayo? Niyeta, kung ako siguro naging sundalo, which is pangarap ko yan, baka ako na ngayon ang pinakamataas sa general at pinagugurgur ko na lahat ng mga salot sa lipunan. Yes, Miss Marivic. And Charlene Van Jensen. Panawagan po sa LGU ng Kalumpang General Santos na isa sa mga badly hit ng lindol. Sana po magparasyon man lang kayo ng tubig. O wala ba? Ayan yan. Shout out dyan. By the way, marami na naman yung gumagamit ng mga vloggers. Nakakalungkot ha. Na gumagamit na naman, nangingi na naman sila ng pera. But it's sure, bahala na kayo. Patalino na kayo. Kung gusto nyo magpabudol kayong muli. Pero ako, I advise you, maghanap kayo ng tao, mapagkakatiwalaan nyo na alam nyong makarating. Pero kung tingin nyo makakarating, kahit binubudol kayo, it's your call. Mga kababayan, this is your Palangga Maharlika. Hanggat buhay ako, hanggang may dugo na nananalaytay sa aking katawan, sa aking alindog, hindi ako titigil. Bakit? Eto na ako eh. Ipinanganak na yata akong eto ang mission sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, kasi napupunan pa lang ng nanay ko, may punyal ng katabi. Ready to kill. Ready to kill, ready to mingle. O, di ba? Mas magandang rhyming yun. But ganun ba man, thank you, Senator Alan Cayetano, at hindi ka nakainom ng, thank you at nakainom ka ng anti-venom. At least hindi ka nalason ng makamandag na sawa kagabi. Alright, I love you guys. Thank you so much for watching me. Please continue watching, subscribing, and makipaglaban kayo sa katotohanan. Dahil isa lang ang buhay natin. Only one life to offer in this world. Might as well fight for what is right. Thank you. I love you all. Happy every day.